We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. VP Sara Duterte, wala kauyon sa sobrang pagsilbi og warrant of arrest kang Pastor Kibuloy. Lalaki sa Cagayan de Oro City nga nangawat og cellphone, arestado. Cast sa pulang araw, misalmot sa araw ng kalayaan ceremony sa nagkadiang LGU sa nasud. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Gitubag ni Vice President Sara Duterte ang nagkariang issue sama sa pagsilbi sa arrest warrants batok ang Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City ug uban pa. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala ni Vice President Sara Duterte nga labi ang puwersa ra ang gigamit sa otoridad dihang giserve ang warrant of arrest batok ang Pastor Apollo Kibuloy. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa tanang law enforcement agency na siguruhong irespeto ang mga sibilyan, labi na ang kabataan, sa pagpatuman sa balaod sa nasod. Kinihuman sa pag-serve sa warrant of arrest batok kang Kingdom of Jesus Christ leader o founder, Pastor Apollo Kibuloy, ug sa lima pa ka co-accused ni atong June 10 nga nahimong tensyonado. Ang warrant gisilbi sa KOJC compound sa Buhangin, Prayer Mountain o Glory Mountain sa Barangay Tamayong sa Davao City, ug sa usa ka property sa Kitbug, Sarangani sa kasong child abuse o qualified theft. Let us make sure that we respect the innocent civilians, the ordinary citizens, especially ang mga bata, because kanang trauma sa ingon ana kagubot sa pag-implement lang sa simpleng warrant of arrest. Wala ta kibaloon sa epekto ana sa ilahang pagdako. Nanawagan sab siya sa publiko nga mokalma lang ug maghiusa alang sa hustisya ug kamatuoran. Gikwestiyon sa Vice Presidente ang pag-serve sa maong arrest warrant nga matud niya migamit na og labihang puwersa. Samtang kalabot sa alegasyong suspendihon ang igsuong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, sumala sa bise, wala siya impormasyon kalabot niini. Kahinumduman nga gibutyag ni kanhi Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque nga suspendihon matud pa si Mayor Baste tungod sa maisog rally diin gibanatan sa mayor si President Ferdinand Marcos Jr. nga gitawag niyang tamad o gihagit nga mag-resign. Kung doon na may ingana nga papel or document na suspension niya, wala to na lang nato, no, and let us wait kung unsa ang mga legal actions ni Mayor Baste Duterte. Dihang gipangutana kung okay pa ba ang unit team. Tubag sa bise, We are not candidates anymore. Then human ang elections ni daog nami. And gapasalamat mi sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem. wala pa daw siya plano alang sa midterm elections. Apan, nahanay na kuno ang partido sa Davao. Samtang, doon na say mensahe ang bise kalabot sa mga ginadaog-daog. Lesson na sa tanan kababaihan. Isang daog-daog mo dapat. Sara, gipangutana usab si Vice President Sara Duterte kalabot sa unsa iyang komento sa pagpatugtog sa bagong Pilipinas Hymn, pero ang tubag sa Vice Presidente, no comment. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Gisaulog sa nagkanayang lugar sa Mindanao ang 126 Philippine Independence Day. Kung asa sa Davao City, gitambungan kini ni Vice President Sara Duterte. Ato ibalik si John D. Esteban.
Nakikiusa si Vice President Sara Duterte sa pagsaulog sa 126th Philippine Independence Day sa Davao City. Iyang gipangunahan ng flag raising ceremony at ubangan sa Davao City Hall ug ang wreath laying o ang pagdalit og bulak sa monumento sa pambansang bayani nga si Dr. Jose Rizal. Sa iyang speech, nanawagan og paraghiusa sa mga Filipino ang bise alang sa malinawon ug malambuong nasod. It is our duty and moral responsibility to maintain this freedom by learning from our past mistakes and tackling the current issues that obstruct our growth as a nation. Nagpaygayon sabog wreath-laying activity sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Plaza Rizal at ubangan sa City Hall sa Zamboanga City. Gisundan dayon kini og flag raising activity. Atol sa mga aktibidad, gihatagan ug gibugaton ni Mayor John Dalipe ang kamahinungdanon sa panaghiusa ug kooperasyon alang sa kalambuan sa syudad. By embracing inclusivity, we honor the spirit of independence fought by our Filipinos from all walks of life, united by a common purpose. Let us draw inspiration from the bravery and determination of our forebears. Sa Cagayan de Oro City, gipangunahan sa lokal nga opisyales ang pagsaulog sa ika-126 nga adlaw sa kagawasan sa atong nasod. Mensahe ni Mayor Roland Uy sa tanang empleyado sa gobyerno nga magpadayon sa pagserbisyo sa mga tawo nga gialagaran. Serbisyo nga walay gidapigan, serbisyo nga walay gipaboran, tanan alagaran. Tungod kay nagtuo kita nga ngayan lang ang gobyerno ipaduol sa katawhan, ang katawhan duol sa gobyerno. Gipangunahan sab ni Mayor Lorely Pacquiao ang wreath-laying ceremony nga gipaygayon sa Plaza General Santos sa General Santos City. Dungan usab niini ang pagpataas sa Philippine flag sa usa ka establishmento sa syudad. Napahunong sab ang mga motorista ug siklista nga nangagi aron sa paghatag og respeto ug pagpakita sa ilang gugma sa nasod. Sa Iligan City, nagpahigayon og civic military parade alang sa pagsaulog sa Araw ng Kalayaan. Gipangunahan sab ni City Mayor Frederick Siao ang flag raising ceremony, parada ug paghalad og bulak sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Iligan City Public Plaza. Samtang sa Butuan, Gingona Park, gipahigayon ang programa alang sa pagsaulog sa Araw ng Kalayaan sa Butuan City nga gitambungan sa mga lokal nga opisyal. Gihuman ang programa sa pagpalupad sa tulo ka kalapati isip simbolo sa kagawasan sa nasod. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Libuan ka mga trabaho ang gitanyag karong Kalayaan Jobs Fair sa nagalalayang lugar sa Mindanao. Ari ang report ni Justody Humamil. Gidagsa sa mga job seekers sa General Santos City ang Kalayaan Jobs Fair sa Department of Labor and Employment 12. Ana sa kapin 3,400 ang bakanting trabaho alang sa local employment o kapin 400 alang sa overseas employment. Gani alas 9 pa lang sa buntag, doon na hired on the spot. Makatulong sa mga magulang ko kuya. Sumala sa ahensya, ilang imonitor ang mga status sa mga na-hire atol sa job fair. Aron ba siguro nga makatrabaho gayud sila. Sakaling hindi totoo yung ginagawa nila, sa susunod hindi na namin sila bibigyan ng pagkakataong sumali. At saka yung mga permit nila to hire, yung recruitment, hindi na rin natin sila papayagan. Kasi nga hindi sila totoo. Samtang sa mga wala na hire, i-refer sila sa mga programa sa ubang ahensya. Sumala sa ahensya, asa 98.2% ang employment rate karon sa rehiyon. Sa Zamboanga City, halos 4,000 ang job vacancy sa 34 ka mga pribadong kumpanya sa local ug overseas. Sumala sa Dolly 9, misaka ang unemployment rate sa rehiyon sa 3.9% kung ikumpara sa 2.6% sa milabing tuig. Tumong sa ahensya ang zero unemployment rate una ang tuig 2028. Pagasugda na sab kuno nilang i-review kauban ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang posibleng pagsaka sa kasamtangang 381 pesos nga minimum wage sa syudad karong umaabot nga bulan sa Setyembre. Really, the intention of the Department of Labor and Employment is to provide an opportunity for, especially for the underemployed, the unemployed, the displaced, the vulnerable, decent and productive employment. Kasi dito may security of tenure sila. Pipila ka job seekers alang sa employment abroad ang midagsa sa Kalayaan Jobs Fair sa Department of Migrant Workers Region 10.
Dulan 2,000 ka mga trabaho ang gitanyag sa buhatan sa nagkalain-laing lugar sa kalibutan. Ilang hiring is dagan man pero akong gina-target is salesman lang. Ang ilang gikuha na to offer is Qatar. Which is now being tasked to regulate itong recruitment and deployment of overseas workers. And it is also tasked and mandated to protect the rights and promote the welfare of our OFWs all over the world. Kauban si Bong Vicencio Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City ang arestado. Human nga giingong misulay og kawat sa cellphone sa usa ka tindera sa karinderya. Matod pa sa suspek, nahimo niya ang krimen tungod sa birthday sa iyang anak karong adlaw. Ani ang report. Daling nadakpan sa mga nagpakabadang residente, ingon man kapulisan sa Nazareth Police Station, ang usa ka lalaki nga giingong misulay pagpangawat sa usa ka karinderya. Nasayran nga Martes sa buntag, may palit og sudan ang suspetsado sa usa ka karinderya. Diyang iyang nakita nga milakaw ang tindera ug abli ang bag niini, iyang gikuha ang cellphone. Apan nakit-an kini sa tag-iya, hinungdan nga nanawag kini og tabang ug daling nadakpan ang misibat na unta nga suspek sakay sa iyang motor. So, gita man niya na nay oportunidad na nihawa kadali ang tag-iya sa kuan, nanghugas og plato, then naraman pod ang cellphone, visible ra so salisig ang iyang modus. Ginasubay pa karon sa kapulisan kung nalakip ba ang suspetsado sa grupo sa mga nagapangawat, ilawom silang area of responsibility. Rampant na to ron kanang mga kung mas easy manggod na salisilang ang ilang kuan, ilang modus. Sa eksklusibong pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa suspek nga si alias Raul, dili niya tinuod nga pangalan nga nahimo kuno niya ang krimen tungod sa kalisod. Matod pa, birthday kuno siyang 13 anyos nga anak karong adlaw, hinungdan nga nakahuna-huna kinig pagpangawat aron panghanda. Ako ma'am, og pure ko kawatan ng dagan ako ito ma'am. Sa tinuod lang. Pag-ingon nimo nga sa cellphone, awang gihatag mo dayon. Ang ato rin yung mga file is theft. Kay wherein igo ramang yun gikuha. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Naka-monsoon break na sa Bagnaso dihang mihinay ang southwest monsoon o hanging habagat. Apan easterlies ug localized thunderstorms ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Sumala sa pag-asa na kumbahin sa nasud ang maapektuhan sa easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko lakip sa Mindanao. Apan bisan init, posible gihapon ang mga pag-ulan dala sa localized thunderstorms, ilabi na sa hapon o sa gabii. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm, Sulu Archipelago ug Soxargen. Dunay kusog ng mga pag-ulan, busa mahimong alerto sa pagbaha o pagdalhili sa yuta. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, ginatun-an pa ang mga kasong ipasaka batok sa mga pulis nga nagsilbi og warrant of arrest. Doon detalye sa report ni Kent Abrigada. Human ang tensyonadong pagsilbi sa warrants of arrest batok kang Kingdom of Jesus Christ o KOJ founder Pastor Apollo Kibuloy sa upat ka lokasyon sa mga propiedad ni Inini atong Lunes sa kadlawon. Ginatun-an na sa kampo ni Kibuloy ang mga kasong ipasangat batok sa mga pulis nga nagsilbi sa maong warrants. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa usa sa mga legal counsel ni Pastor Kibuloy, lakip sa mga natanaw nila nga kalapasan, mao ang unlawful arrest, interruption of religious worship, malicious mischief, violation of domicile, trespass to dwelling ug uban pa. A person cannot be reasonably believed to be in 4 places at the same time. And what also happened, hindi kasi sila nagpaalam in advance. Hindi sila nagtawag kay President Rodrigo Duterte being the administrator of the KOJC properties at nagpaalam na papasok dito.
Sa karon ginatunan pa nila kung i-dare nila ang pag-file og kaso sa mga pulis nga nagsilbi sa maong mga waran. Since the kingdom is composed of more than 7 million members, there are different opinions on the matter, and we are still in the process of discussion as to whether or not we will file appropriate cases. Legal actions, kaya nga ako personally ay na pag-isipan ko rin yan na kung pag-file tayo ng kaso, kawawa talaga itong mga pulis na naging involved. Human sa itabo, maski pogtan pa sa KOJ ang seguridad sa ilang mga compound, ilabi pa nga nakalatid sa usa sa mga kaso ni Kibuloy ang posibilidad nga makuha ang mga propiedad ni ini. Hinungdan nga hugutsab ang pagdepensa sa mga miyembro sa KOJ. Nagtataka kami bakit yung provision on anti-money laundering nasali po dun sa criminal information at nakasaad doon that the properties of the accused may be seized, yung mga assets nila may be seized. They are merely exercising their rights, no, in defending also the properties of the kingdom. Kay numduman nga dunay duha ka minor de edad nga nasamdan nato sa pagsilbi sa warrants of arrest. Sa karon, gihatagan na og atensyon medikal o gipailawom sa counseling ang duha ka minor de edad. Human matud pa na trauma sa maong insidente. Samtang, nagpasalamat sa ang kampo ni Kibuloy sa suporta sa pamilya Duterte. Kauban si Mel Cominares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Gipaklaro sa Police Regional Office 11 nga parte lang sa ilang operational procedures ang kadyot nga pagsirado sa mismong gate sa ilang compound niadtong Lunes sa buntag. Gikatingad-an nga gisirado ang main gate sa Police Regional Office 11 niadtong Lunes sa buntag kanusa nahitabo ang pagsilbi og warrants of arrest kang Pastor Apollo Kibuloy ug laing 5 pa sa property sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Kini sukoy sa naandan nga abli ang gate sa PRO 11 kanunay. Hinoon makasulod man ang mga personahe ug mga dunay tuyo sa mga opisina sa sulod sama sa media apan kinahanglan og clearance. Gipaklaro sa PRO 11 nga kabahin lang kini sa ilang gipatumang seguridad ug operational procedures. Una na nga gibutyag sa PRO 11 nga gikan sa nagkadiyang unit sa PNP ang nag-serve og arrest warrants lakip ang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG. Hinoon gilayor na sab kini nga giablihan pagbalik sama sa naandan bandang udto sa samang adlaw. Oo, syempre hindi naman natin alam yung mga ano din o may mga nag-iisip. O part of ano lang din siya, operational procedures. Usa ka drug den facility sa Ipil, Zamboanga, Sibugay ang natimbog sa PIDEA. Tulo ka drug personalities arestado samtang usa ka minor de edad ang girescue. Arestado ang tulo ka lalaki diyang nabungkag sa PIDEA Zamboanga, Sibugay. Ang usa ka drug den sa usa ka village sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Samtang girescue ang usa ka 17 anyos nga lalaki nga taga Naga, Zamboanga, Sibugay. Sa buong operasyon, nakumpiska kanila ang mobalor sa 81,600 pesos nga gituang shabu o ubang drug paraphernalia. Balhog karon sa Ipil Municipal Police Station ang tulo ka lalaki nga wala na may hatag og pahayag. Mag-atuwang sila og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samtang gi-turn over sa Municipal Social Welfare and Development Office sa Naga ang minor de edad nga ipaubos sa counseling. Usa ka Mindanao flying squirrel ang nasiplatan sa mga personahe sa Mount Apo Natural Park Cotabato Protected Area Management ato sa ilang pagpahigayon nga sa biodiversity monitoring. Nasiplatan ang maong Mindanao flying squirrel alas 9 sa gabi sa Mount Apo Natural Park sa bahin sa Kidapawan City ug anaa sa 1,400 meters above sea level sa mga personay sa DNR. Sumala pa ang Mindanao flying squirrel na ila sa talagsaong abilidad ni ini nga mag-glide sa mga punuan sa kahoy. Usa ka abilidad nga nakatabang kaniya sa paglihok sa tunga-tunga sa kakuyan. Endemic sa nasod Pilipinas among species o classified nga least concern sa International Union for Conservation of Nature o IUCN. Gilaraw sa Manpipamo nga makonserve ang nagkariyang species sa Mount Apo Natural Park ug mapalapdan ilang mga estratehiya ug mapasabot ang ecological importance sa Mount Apo. Kini na ikatulong squirrel species nga nakita sa Mount Apo Natural Park atol sa gipaygayong monitoring sa otoridad. Una nang nakita dinhi ang pygmy squirrel ug Mindanao tree squirrel. O yun ang pipila ka mga ginikanan sa General Santos City sa giduso karon sa Senado nga balaod nun mahitungod sa pagbawal sa mga estudyante gikan kinder hangtod senior high school
sa paggamit og gadget sulod sa tulunghaan, ilabi na sa oras sa klase. Ano yung report ni Tony Humamin? Giruso karon ni Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman sa Committee on Basic Education, ang Senate Bill 2706 o Electric Gadget Free Schools Act. Buot masabot, bawalan ng mga estudyante sa paggamit og gadget sulod sa tulunghaan labi na sa oras sa klase. Nahimong sumbanan matud pa sa senador ang resulta sa pagtuon sa 2022 program for International Student Assessment. Mula sa 8 sa napulo ka learners nga nag-edad 15 anyos ang distracted matud pa sa paggamit og cellphone atol sa klase. 8 out of 10 learners sab ang nadisturbo sa smartphone sa ilang mga classmate. Subay niini uyon sa maong balaod nun ang pipila ka maginikanan sa General Santos City. Ang inahan nga si Geraldine Rapusalas, pabor niini aron makafocus ang iyang mga anak sa klase. Pabor pug ko ana sir nga ibawal sa mga estudyante ang cellphone kay usahay man gud dili siya maayo pud ba para sa mga estudyante labi na kung nasa sulod sa klase, madisturba ang mga estudyante instead na maminaw sa maestra. Dugang ni Geraldine bisan sa ilang balay iya gayong ginalimitahan ang iyang mga anak sa paggamit og gadget. Gawas lang kung duna kini mga assignment o project nga himuon. Okay lang siya sir kung naa sa balay kay sa karon manggod ng mga bata mas ano gyud sila sa cellphone labi na part sa ilang pag-eskwela nga tanan makita na nila sa cellphone through Google, mga research nila na nasa online. Hinoon doon na matod pa exemption sa balaod nun, sama na lang matag class presentations nga gikinahanglan ang paggamit og gadgets o guban pa. Wala pa'y komento ang DepEd kalabot niini. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Tony Hubamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipaygayon karong hapon ang Kapuso Fans Day ni Pulang Araw Cast ug Asia's multimedia star Alden Richards sa Davao City. Atong sayro ng kalingawan, pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil! Sara, jam-packed ang Gmall of Turil sa fans nga nagatanggayon sa Kapuso Fans Day karong Independence Day kauban sa Asia's multimedia star Alden Richards. Dagsa ang Dabawenyo fans sa Gmall Turil Atrium aron atangan si Asia's multimedia star Alden Richards. Gisugdan ang show pinaagi sa performances ug syempre padula og papremyo. Mas nabibo ang crowd dihang nag-perform na on stage si Alden. Giharanan niya ang Dabawenyo fans. Busa, tataw nga todo kilig ang fans. Sanglit Kapuso Fans Day, nahatagan sa ugigayon ni makapangutana kay Alden ang fans. Si Alden mubida sa bagong GMA Prime Series nga Pulang Araw nga magsugod karong Hulyo. Sara, kinahanglang atangan gyud tong Kapuso fans no ang Pulang Araw kung asa ipahatag o pagpakitang gilas o bagong karakter si Kapusong Alden Richards. Ang Pulang Araw sugdan kana nga ipasalida sa Netflix karong July 26 o sa GMA Prime karong July 29. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Mga gagmayng negosyante sa Upolog, El Salvador City sa Misamis Oriental gihatagan og dugang kapital sa negosyo gikan sa probinsya. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gitapok sa mga personahe sa Misamis Oriental Provincial Cooperative Office ang kapin gatos ka mga nano-entrepreneur sa Upol ug sa siyudad sa El Salvador aron tunulan og financial assistance nga dugang kapital sa ilang negosyo. Usa kuno kini ka proyekto sa probinsya aron mahawas sa ilang mga utang, ilabi na si lending scheme nga 5-6 ang mga gagmayng negosyante. Some of them are sari-sari store but mostly peddlers, kanang bitong mga galako lang sa mga snacks, sa mga schools, mga sudan, mga ginagmay nga mga negosyante. 10,000 pesos ang madawat sa matag benepisyaryo. Gawa sa maong ayuda, nagpahigayon sa technical coaching ang Department of Trade and Industry aron nga mas magiyahan sila sa pagpalambo sa ilang negosyo. Dugang siya og puhunan, ang uban ibayad sa utang. Matubos na gid ang kalisod, madugangan pa gid ang puhunan namo. Kanunayon nilang gitutukan paghatag importansya pagtagad
sa pagsulbad sa kawadon sa atong mga negosyante. Magpadayon kuno ang maong programa hangtod nga malukop na ini ang 25 ka mga munisipyo ug 2 ka syudad sa probinsya. Kinahanglan nato nga i-monitor kung na maayo ba gyud ang ilang pagpadagan sa ilang mga negosyo. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Cast sa upcoming family drama nga Pulang Araw nakigduyog sa selebrasyon sa 126th Philippine Independence Day sa nagkadiyang lokal nga kagamhanan sa nasod. Nakigduyog si Asia's multimedia star Alden Richards sa pagsaulog sa 126th Philippine Independence Day sa Rizal Park sa Davao City kaganina buntag. Kauban ang mga opisyal ug empleyado sa lokal nga kagamhanan lakip si Vice President Sara Duterte. Sa flag raising ceremony sa Tarlac City, Plazuela, miduyog sila Dennis Trillo ug Ashley Ortega, kauban ng mga opisyal ug empleyado sa Tarlac City Government. Doon na say programa ang Tarlac City LGU kung asa nag-perform si all-out Sunday star Marian Osabel. Present sab si Sanya Lopez sa Batangas Provincial Capital sa Batangas City. Ug anaa sa Mandaue Presidensya sa Mandaue City, sila Barbie Forteza ug David Licauco. Unang malantaw ang Pulang Araw sa Netflix sa July 26 ug sa GMA Prime sa July 29. Kailangan nilang mapanood tong Pulang Araw dahil dito nyo makikita kung gaano kagigiting yung mga Pilipino. Isang show na talagang nakaka-proud pisyo nung World War II. Kapin 30 ka mga barel sa gituhang sodium cyanide ang na-recover sa otoridad sa usa ka pribadong resort sa Maasim, Sarangani. Ana sa 37 ka mga barel sa gituang sodium cyanide ang gibada-banaang nagkantidad og dulang 2 million pesos ang napalgan sa kapulisan ug personay sa DNR 12 Protected Area Management Board sa usa ka pribadong resort sa sitio Tampat, Barangay Tinutuos sa Maasim, Sarangani. Sa investigasyon sa otoridad, nakatakda raw untang dalahon sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental ang maong gituang giabandona nga mga barel sa sodium cyanide. Ana-ana kini karon sa Regional Maritime Unit 12 ug nakatakdang dalahon sa DNR EMB 12 alang sa saktong disposisyon ug pagpasaka og kaso sa mga responsable. Ubos sa RA 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990, ginabawal ang importation, paghimo, paggamit o pagbaligya og mga toxic substances nga makahatag og peligro sa panglawas ug kinaiyahan. Padayon investigasyon ug pag-ila sa mga responsable. Ginasulian pa sa kuha ang kabahin sa maong pribadong resort. Sa tinguha sa Zamboanga City LGU nga i-modernize ang transport system sa syudad. Plano sa Zamboanga City LGU nga magpatuman og online booking sa mga pampublikong tricycle. Apan ubang tricycle drivers dili pa makadesisyon kalabot sa maong plano. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa gipirmahang Memorandum of Agreement tali Zamboanga City LGU ug usa ka mobility platform nga kompanya sa nasod, mamahimo nang mag-book online sa mga pampublikong tricycle sa syudad. Kini pinaagi sa usa ka application sa cellphone. Sa mismong app, makita ang saktong pamiliti sa mga pasahero, lakip ang eksaktong destinasyon ni ini. Once man book to, talya el derecho tabuya el amount del pasaje, si donde el destino del pasahero. Matod sa Zamboanga City LGU, pamaagi sab kini aron masolusyonan ang problema sa overcharging sa pamiliti sa mga tricycle. Uno también purpose para kita menor or kita yakad no kun el asya kita per day kun el mga overcharging, mga reklamo del mga riding consumers no. Apan, sumala sa ubang tricycle driver sa Zamboanga City, dili pa sila basta-basta makauyon sa bagong sistema. Gikinahanglan pa daw nila kining masabtan pag-ayo. Hindi kami lugi, okay lang. Pero si lugi kami. Anong pwede pa kayo manhoon? Kay may pa ka ng 1 meeting. Hindi ba issue siguro sir kay si Ablacon ngayon, si implementa ka sa Ansina, nanay kita ko sa pwede, sige kita. Hinuon nakatagdang magpaygayon ang LGU og mass orientation kalabot ni ini sa unang 600 ka tricycle driver sa syudad nga dunay prangkisa karong bulana. Gipasabot-sab sa LGU nga ang maong platform usasab ka pamaagi sa pag-modernize sa transport system sa syudad. Medyo high-tech, no? But nonetheless, as mentioned by Mayor, this would be the game changer, no? Na future kita eh. Talya ka dal nisita kita usal mga applications diaton, no? Through internet. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button
para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Paday lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy Araw ng Kalayaan kaninyo mga kapuso.